Congresswoman Luistro. Meron pa siyang mga threat na, yung mga atake ni Atty. Topacio against the Quadcom shows that he's disrespecting. That the reposting done by Yes Yes Yo, which we believe belongs to Atty. Topacio, constitute an act of contempt because that constitutes disrespect to the members of this committee. Parang sinasabi niyo, pakukontempt kita, di pa contempt mo, wala kang karapatan, wala kayong poder magpa-contempt sa criticisms against you. Now, knowing that, siguro, ang tagal nila bago maintindihan yan, Abogado pa naman si Luistro, medyo matagal. Akala kasi nila yung power nila absolute, sila yung hari ng Pilipinas. Eto example. Noong ako ang abogado nung ni Dargani at saka ni Lincoln Ong dun sa Farmally. Kay kamakailan lang ito. At ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Gordon. Okay. Oo. Sinabi ko, kinriticize ko ang Senado, sabi ko ito'y kangaroo court. Ano sabi ni Gordon, binabastos mo yung committee. Pwede kang i-cite in contempt. Sabi ko, go ahead. Dinatir ko siya, sabi ko, buwan-buwan, sinasabi ko yan sa X, yung Twitter pa dati. Gordon, kailan mo ako di-declare in contempt? Gordon, pinapaalala ko sa'yo, di ba may banta kang i-declare mo ako in contempt? Declare mo. Hindi niya ginawa. Siguro nahimasmasan siya. May nag-advise sa kanyang abogado, declare mo in contempt yan, tatawanan ka. Opo. Paparesto mo ako for exercising my freedom of speech. Go ahead, paresto mo ako. Di lalabas ka, tawak-tawa ka. In the same way na, yung Lincoln Ong, anong dinesisyonan ng Supreme Court, sinabi, mali si Gordon na pagpapakulong sa aking kliyente. Di tama pala ako all along. Ginawa na naman to ni Congresswoman Luistro. Parang sinasabi niyo, pakukontempt kita, di pa contempt mo, wala kang karapatan, wala kayong poder magpa-contempt sa criticisms against you. Alam mo, Jubes, minsan yung mga tao na nabibigyan mo ng poder, akala mo, mga Diyos-Diyusa na sila Eto example. Noong ako ang abogado nung ni Dargani at saka ni Lincoln Ong dun sa Farmally. Kay kamakailan lang ito. At ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Gordon. Okay. Sinabi ko, kinriticize ko ang Senado, sabi ko ito'y kangaroo court. Bina-violate yung mga rights ng kliyente ko. Akala mo, sabi ni Gordon, binabastos mo yung committee. Pwede kang i-cite in contempt. Sabi ko, go ahead. Pero basahin mo muna, mag-aral ka muna doon sa ibig sabihin ng contempt powers ng Senado o any of its committees. Ang contempt power po ay nandoon sa Constitution at saka nasa Senate rules ninyo. It should have been committed within the halls of the Senate. Pinatawag ka roon, dumalo ka, may ginawa ka na sa tingin nila i-contemptuous, i-contempt ka. Hindi naman ako nasa Senado. Nasa labas ako. Hindi nyo ako resource person. Hindi nyo ako witness. Nasa labas ako. I was exercising my right to free speech. Tinawag ko kayong kangaroo court. Kahit gaano kasakit sa inyo yung sinabi ko, ay hindi pwedeng contempt. Kung tingin nyo libelous, demanda nyo ako ng libel. Dinitreer ko siya. Demanda mo ako ng libel. Contempt. Hindi go ahead. Di magmukhang engot ka dyan. Pinapakontempt mo yung taong wala naman not before. It should have been that contemptuous act should be committed before or so near the committee para ito ay hindi respetuhin. Dinatir ko siya. Sabi ko, buwan-buwan, sinasabi ko yan sa X, yung Twitter pa dati. Gordon, kailan mo ako di-declare in contempt? Gordon, pinapaalala ko sa'yo, di ba may banta kang i-declare mo ako in contempt? Declare mo. Hindi niya ginawa. Siguro nahimasmasan siya o na may nag-advise sa kanyang abogado, declare mo in contempt yan, tatawanan ka. Paparesto mo ako for exercising my freedom of speech. Go ahead, paresto mo ako. Di lalabas ka, tawak-tawa ka. In the same way na
yung Lincoln Ong, anong dinesisyonan ng Supreme Court, sinabi mali si Gordon sa pagpapakulong sa aking kliyente. O, di tama pala ako all along. O, ginawa na naman to ni Congresswoman Luistro. Meron pa siyang mga threat na, yung mga atake ni Atty. Topacio against the Quadcom shows that he's disrespecting. Parang sinasabi niyo, pako-contempt kita. Di pa contempt mo. Wala kang karapatan. Wala kayong poder magpa-contempt sa criticisms against you. Now, knowing that, siguro, ang tagal nila bago maintindihan yan, ano? Abogado pa naman si Luistro, medyo matagal. Akala kasi nila yung power nila absolute eh. As sila yung hari ng Pilipinas. Parang lese majeste. May lese majeste law kasi, Jubes, Opo. sa ibang bansa. Katulad ng Thailand. Yes. Ang Thailand, may batas. Pag inupasala mo, alam ba nila kung anong ibig sabihin ng upasala? Yung ininsulto mo, Okay. ang hari, ang reyna, members of the royal family, pwede kang ipakulong. Ngayon. Sa England, meron din kasi yun naman mga bansang yun, may monarkiya. Opo. May hari doon di ba? King of Thailand. Ang King of Thailand is a sovereign. Makapangyarihan ng King of Thailand. Oo, ang UK ay constitutional monarchy na. Kanya, hindi na nila ginagamit. May batas. Opo. May batas doon, pero yun ang tinatawag sa common law country na dead letter law. Opo. Ibig sabihin, hindi na ginagamit yon. Ayun. Kaya dead letter. Common law country po kasi ang UK. Okay. In a civil law country like the Philippines, walang dead letter law. Ibig sabihin, in the sense na basta nasa statute books yung batas, hanggang hindi nire-repeal yan ng lehislatura, yung batas na yan ay pwedeng ipatupad anytime. Ayun. Kaya minsan, Kenkoy, alam mo ba sa revised penal code, criminal tayong lahat. Why? Oo, kasi meron doon na lumang batas. Okay. Na sinasabi, pag ikaw ay nag-ipon ng barya na mahigit sa halagang 50 pesos, yan ay criminal offense. Oh. Huwag mo sabihin, wala tayong barya lahat sa bulsa natin ngayon na ang halaga More than ay 50 pesos. O kasi noon, malaki halaga ng pera. Opo. Pag ikaw ay nag-ipon ng barya at meron nung kusing yung half centavo. Yeah. May di ba? May 1 kusing. cent yung- May isang sentimo. Isang cent. Pag nag-ipon ka noon na 50, anong tawag dito? Yung sirkulasyon Opo. ng barya, maapektuhan. Ayun. Kasi maraming naiipon sa'yo ngayon, maraming barya, 20 pesos Opo. O di ba 20 pesos ka lang na barya, criminal ka na. Oh my God. Hindi pinapatupad yon, pero kung may lukulukong huwag papatupad noon, pwede. Yan ang sinasabi ko, bakit? Hindi nyo kaya, tira kayo ng tira sa mga mga resource persons, iniinsulto nyo, pinapakulong nyo, hindi nyo kayang tanggapin yung criticism ng mga tao. Siguro, nararamdaman nila na ang criticism sa mga tao, ang feedback ng mga tao, ay overwhelmingly against them. Kita nyo yung pag merong live feed, yung Quadcom, natignan mo na ba, Jubes, yung Opo. mga comment? May mga 70% laban sa kanila Opo. Bago yung mga pupuri sa kanila, isa lang ang sinasabi. Yes. Congressman Luistro, ikaw ang the best. Congressman Fernandez, ikaw ang the best. Opo. Bla bla bla. Alam mo, troll Pero yung mga bumabati ko sa kanila, mga organic, iba-iba, maraming tao. Pero dapat, attorney, maging thankful na rin sila. Kung negative man yung bounce back sa kanila, tanggapin nila yon at doon sila nakikilala. Oo naman. At saka if ever na mali sila tapos kinorek nila, much better na mas hahanga. Di ba ang mga Pilipino humahanga sa naaapi, di ba? Oo. Mas lalong tumataas yung rating ng nagkakamali pero inaamin mo. O dapat nga magpasalamat Dapat sila ganun Before the Quadcom, sino Yes. man nakakilala kay Luistro? Kay Adyong, kay Suarez, puro non-entity yan O, si Abante. O, si Pasensya Paduano. na, talagang hindi ko kilala. O, hindi mo Yes. kilala yan O. Si Adyong. Congressman Adyong, thank you daw, sabi ni Mang Rod, nagbayad ka na daw ng Amerikana. Pwede ko nang bakitin yung pangalan Dahil mo. sa'yo. O.
hindi ko sinasabing dahil sa akin. Wala akong binabanggit doon, ha? Parang ano ba? Thank you daw, sabi naman ko. Ayan. Maganda yung Pasko niya. At Yeah. umorder pa rin ako ng mga Amerikanang katulad ng sayo. O, diba? Sapagkat idol ko siya. Ayan si attorney, yun yung magandang sample na although ang dating ay negative pero naging positive dahil nagkaroon ng outcome na tama. Oh, yun. That's good enough.